Team basketball sensation Kai Sotto bids Ateneo farewell after taking one last flight with the Blue Eaglets in the NBTC National Finals. Again, Kai Sotto announced yesterday that he is leaving the country to pursue his NBA dream. Kai is still here with us this morning playing with our little basketball in his first live interview since announcing his decision. Kai, pag-usapan natin, so nung time na naglaro ka with Ateneo sa NBTC, alam mo na yung decision nung time na yun? Kumbaga alam mo na that will be your last playing game with your teammates? Parang malaki na sa tingin ko yung parang malaki na yung possibility na yun yung magiging. And alam naman ng mga teammates ko yun, sinabi ko naman sa kanila na parang itrato na namin to na huling magkakasama kasi marami ring mag-graduate sa amin sila Gio, Chu, ganyan. Marami ring mag-graduate kaya yun talaga yung sinabi ko na ibigay na talaga namin yung lahat kasi yun na talaga yung last time na magkakasama kaming as a group. Kamusta yung locker room noon? Siyempre, may kasamang lungkot. Ikaw, yung personally nararamdaman mo, sabi mo nga, di ba si Gio, you've been with Gio for so many years. Kamusta yung atmosphere noon sa locker room nyo noong time na yun? Yung last na game namin, parang merong mga players na paiyak, tapos lumalapit sa akin, sabi mo, miss ako. Miss na kita ka. Tapos sabi ko, ba't mo magkikita pa naman tayo, ganun. And wala naman, talagang nakakamiss din yung talagang kasama yung mga teammates ko dahil talagang parang magkakapatid namin sa team. Huwag kang magagalit sa akin pero medyo bittersweet itong NBTC stint mo, yung final stint mo. Kasi nagkaroon ng viral video, di ba? When Filipino-American star, Jalen Green, dunked on you, put you on a poster, and when you face Ateneo, ito yun. Talk about this matchup. Ano yung, what was going through your head? Kasi, sumabay. Pero anong pumapasok sa isip mo noong time na to? Talagang, wala ka nang masabi kay Jalen Green kasi sa tingin ko siya yung parang best na high school player sa buong mundo eh. Nung nag-under 17 kami sa Argentina, siya yung nag-MVP. Kaya parang parang sineset ko siya na parang example, parang yung kung paano ko siya mapapantayan kasi alam ko na mag-NBA din siya sa pagdating ng panahon eh. Kaya parang siya na rin yung isa sa mga example ko dahil kasing edad ko rin naman siya. Kumbaga siya na yung standard, yung bar mo, kailangan tapatan mo o lampasan mo pa. Nakusap mo ba si Jalen Green after that, after the game? Nung after ng game, hindi na masyado kasi parang may mga games pa siya nun. Tapos ako wala na rin. So hindi na kayo nag-usap or nag-message sa, okay. You've gone through a lot of highs and lows with Ateneo. Tanungin kita, ano yung pinaka-hindi mo makakalimutan? Kahit saan ka man pumunta, whether sa States, sa Europe, pero yung talagang maaalala at maalala mong memory mo sa Ateneo, ano yun? Actually, madami talaga eh. Talagang sobrang, as in, hindi ko makakalimutan basta-basta kasi yung una yung parang brotherhood sa Ateneo dahil yung sa team, hindi namin tinuturo yung sarili naming teammates eh, parang magkakapatid talaga. And kasama na din yung sa seniors kasi parang mga kuya namin sila, parang walang hiyaan na magtulungan, ganyan. And nagsiset sila ng magandang example para sa aming mga juniors na kasi alam naman natin kung ano yung mga nakuha nila dahil nakikita din namin kung paano sila mag-practice and kung gaano silang kadisiplinado. Sabi mo, brotherhood. Parang siyempre naging kapatid mo na yung mga kakampi mo sa Blue Eaglets, sa juniors. Ano yung gusto mo sabihin sa kanila? What do you want to tell your teammates? Talagang wala nang parang wala nang word na parang mas sigit pa sa thank you dahil grabe yung talagang tulong nila sa akin kung ano yung mga nakukuha ko ngayon. Siyempre, sila talaga yung tumulong sa akin na makuha yan and sila yung parang pinaramdam nila sa akin na parang home ko yung Ateneo. What's your message, Kai, to all your basketball fans, mapa-Pilipino man, or your fans worldwide? What do you want to tell them? Nagpapasalamat ako sa lahat ng taong sumusuporta sa akin and gagawin ko naman yung best ko sa nakakaya ko and ayun lang, tuloy lang na suportahan niyo ako sa mga gagawin ko. Maraming salamat. Again, we just had the one and only 7'2" Filipino high school teen sensation, Kai Sotto.